na sa lahat. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Back to normal. Kumalat na usap-usapang kailangang operahan si PBBM dahil sa impeksyon sa bituka, pinabulaan na ng Malacanang. Claire versus Amy. Banat ni Yuse Claire Castro sa video ni Senator Amy Marcos tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Huwag magpaka-plastic. Iwas impeachment. House Majority Leader Sandro Marcos hindi makikisali sa mga pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban sa kanyang ama. Bagong unit team, mga kakamping at maka-PBM dapat magsanib pwersa para matalo si VP Sara sa 2028 ayon kay Trillanes. Fake news. Yan ang sagot ng palasyo sa mga ulat na operahan umano si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa impeksyon sa bituka. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kumusta na ang kalusugan ng Pangulo? Chigi, malinaw yung naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itinanggi niya yung mga usap-usapan na baka kakailanganin ni Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa operasyon matapos ngang lumabas yung diagnose sa kanya ng kanyang doktor na meron siyang diverticulitis. Matatandaan natin kasi na nung Wednesday evening last week, isinugod siya dyan sa may St. Luke sa Quezon City dahil nga daw sa discomfort. Pero ang paglilinaw dyan ni Yuse Castro, hindi totoo na kailangan sumailalim sa surgery ni PBBM. Stable daw yung kanyang kondisyon at back to normal na ang kanyang mga activities ngayong araw. Katunayan, kanina sa Malacanang, dumalo na nga siya doon sa Economy and Development Council meeting. Kasama niya yung ibang mga opisyal ng gobyerno, kaya okay na raw ang Pangulo. Kakarating din sa atin ng advisory, mukhang meron na rin siyang public event this coming Wednesday. So aantabayan na natin kung sakasakali, baka yan yung kanyang unang public appearance after nga niya madala sa ospital noong nakaraang linggo. Pakinggan natin yung bahagi na pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Kung ano man mapag-uusapan, maaari ko maibigay bukas. At Maricel, dahil maganda na ang pakiramdam ng Pangulo, ay may bago ba silang pahayag tungkol dito sa mga impeachment complaint? Matatandaan natin, Gigi, na nauna na ngang sinabi ng Malacanang na tiwala raw si Pangulong Marcos na hindi magiging okay itong impeachment complaint na isinampa laban sa kanya dahil wala naman daw ginagawang violations o mali itong Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating doon sa ikatlong impeachment complaint, hindi pa natin alam kung anong mangyayari dyan, kung itutuloy nila doon sa Kongreso o hindi na idediretso yung pagpa-file dyan sa Office of the Secretary General. Pero may lumabas nga na impormasyon na isa daw sa pagbabatayan dito ay yung naging pahayag ng mismong kaalyado ni PBBM na si Congressman Toby Chanco, kung saan kinuwento niya na minsan na raw nasita ni PBBM etong si dating House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico, kung saan sinabi pa raw nito na ilang bahay pa ba ang kailangan nyo, ilang caviar pa raw ang kailangan nyo kainin, ilang helicopter pa ba ang kailangan ninyong bilhin. Pero nang tanongin si Yuse Castro tungkol dyan, hindi pa raw niya nakakausap si PBBM kung totoong nangyari itong conversation na ito. Ang malinaw daw bulat sa poll ang posisyon ni Pangulong Marcos na ayaw nito sa korupsyon, kaya nga raw niya pinangunahan yung investigasyon dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Chanco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. At Maricel, may pahayag na ba ang Malacanang kaugnay sa pagalman ng China sa sinasabing paninira ni PCG spokesman Jay Tariela kay Xi Jinping?
Oo, Jiggy, matatandaan kasi natin na ipinatawag ng Chinese government etong ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz dahil nga dito sa sinasabing smear campaign daw ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Pero ang sinasabi siya ng Malacanang, basta ang ipinupursigi naman ng isang opisyal ng gobyerno o ng kahit na anong ahensya ng gobyerno para sa interes ng Pilipinas, talagang tiyak daw na susuportahan daw ito ng Malacanang, susuportahan daw ito ng Pangulo. Ang sinasabi ni Yuse Castro kanina, doon naman daw sa pakikipag-usap ni Ambassador doon sa mga Chinese officials, ipinursigi pa rin naman daw nito kung ano yung interes ng Pilipinas. Patungkol doon sa mga pinapakalat na mga propaganda ng China, ang sinasabi ng Malacanang, sila naman daw nire-respeto nila yung freedom of expression pero malinaw din na kinukundina nila kung ano man yung mga ipinapakalat na fake news. Yan muna ang pinakahuling balita mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Sinisi ni Senator Amy Marcos sa mga nakapalibot kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasakit nito. Pumalabog naman dyan ang Malacanang. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, anong reaksyon ng palasyo sa pahayag ni Senator Amy? Jiggy, wag daw magpaka-plastic. Yan ang banat ng palasyo kay Senator Amy Marcos matapos itong sabihing walang nag-aalaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi raw dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Tigilan din daw ang pagiging komedyante sa pagbibigay ng payo. At dagdag pa ni Castro, totoong pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong may karamdaman. Sa isang video kasi, sinabi ni Senator Amy na nagkakasakit si Pangulong Marcos dahil walang nag-aalaga sa kanya. Sa dinami-dami raw kasi na nakapaligid sa Pangulo sa palasyo, sino raw ba ang umaasikaso sa kanya? Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Jiggy, noong isang linggo dinala sa ospital ang Pangulo dahil sa nararanasan niyang discomfort. Sinabi ng Pangulo na meron siyang diverticulitis o impeksyon na sa bituka pero maayos na raw ang kanyang lagay. Jiggy. Balik sesyon ng Senado, ano mga napag-usapan dyan ngayong araw? Jiggy, kanina lang nag-privilege speech si Senator Risa Hontiveros kung saan kinondena niya ang mga kinatawan ng China dahil sa umano'y panghihimasok at pananakot nito sa mga Pilipino. Git ng Senadora, ang mga bahagi ng foreign missions tulad ng mga ambassador ay panauhin lang daw at hindi arbiter ng demokrasya. Wala raw karapatan ang kahit sinong dayuhan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Nauna lang ipinatawag ng China si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, para tutulan ng anilay paninira sa China ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Hindi raw ito tanggap ng China at dapat bumawi ang Pilipinas sa negatibong epekto nito sa kanila. Huwag din daw konsintihin ng pamahalaan ang umano'y paninira at panguudyok ng ilang opisyal nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa. Ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines. And we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Jiggy, kasabay nito na si Senator Risa na maimbestigahan ang umano'y disinformation network ng bansang China sa Pilipinas. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mermon Reyes live mula sa Senado. Hindi lalawak si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa mga pagdinig ng Kamara sa reklamong impeachment laban sa kanyang ama. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ni Congressman Sandro sa pag-inhibit niya? Yes,
Justice, Jiggy, formal na ngang nag-inhibit itong si House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang deliberasyon ng House Committee on Rules kaugnay dun sa reklamong impeachment laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nais daw ng presidential son na pangalagaan yung integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at panatilihin ang tiwala sa publiko sa konstitusyon. Ginawa nga niya raw ito hindi bilang pag-iwas sa pananagutan kundi bilang pagpapatibay nito. Jiggy. At Marian, last week ay hindi matagpuan yung House Secretary General nung mga magfa-file ng impeachment complaint ay ano na ang nangyari ngayong araw na ito? Jiggy, natanggap ng araw ni House Speaker Boji Diha yung second impeachment complaint mula sa Office of the House Secretary General. At ayon nga yan kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kabilang doon sa mga nag-endorso ng reklamo kanina. Si House Speaker Di raw mismo ang nagkumpirma nito sa kanya at iniutos na rin daw ni Speaker Di na maisama ito sa order of business ng Kamara. Ang hinihintay natin ngayon, Jiggy, ay kung babasahin o maisasama na ba itong parehong impeachment complaint sa order of business ngayong hapon na balik sesyon ng ang Kongreso at kung may re-refer na ba ito sa Committee on Justice. Ayon kasi sa House Rules, may 10 session days lang yung tanggapan ng House Speaker para nga isa lang sa order of business ng plenaryo itong impeachment at 3 session days lang naman para ma-refer na yung reklamo sa House Committee on Justice. Pero Jiggy, may pangamba nga yung mga naghain nitong pangalawang reklamo. Baka raw kasi yung unang impeachment complaint lang na tinawag ng ilan na basura yung umusad doon sa Committee on Justice. Kasi kapag na-refer na ito, Jiggy, magsisimula na yung 1-year bar rule. Pakinggan natin itong pahayag kanina ng isa sa mga complainant na si Bayan President Nato Reyes. Hindi dapat ganito na laging naguunahan, laging naghahabulan para lang maisama yung complaint. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag, reasonabling panahon para lahat ng may gusto. Gigi, nagsalita rin kanina si Speaker D sa plenaryo. Hindi niya direktang binanggit yung tungkol sa impeachment pero sa kanyang pahayag ay sinabi niyang darating yung araw na maaaring magkakaiba ang kanilang pananaw sa politika kaya nanawagan siya ng pagkakaisa. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati. Accountability is not an act of vengeance. It is an act of justice. Hindi uusad ang bansa sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pag-ayos ng mga sistemang matagal nang nagbibigay pasakit sa ating pong mga mamamayan. Kaya ngayon, isang tabi natin ang pamumulitika sa naghahati-hati at yakapin ang politikang nagbubukdod. Jiggy, sa mga oras nga na ito ay naghihintay pa rin tayo, nagmomonitor tayo dito sa sesyon sa Kamara kung isasalang na ba dito sa plenaryo yung dalawang impeachment complaints na inihain nga laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kung may re-refer na yan sa Committee on Justice. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Russian vlogger paano nga ba nakapag-video at nakagawa ng content sa loob ng kulungan? At 15 patay sa paglubog ng Roro vessel. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ang panibagong reklamong DPWH laban sa mga sangkot sa umano'y substandard na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong detalye nitong nadiskubreng palpak na flood control project? Alam mo, Gigi, ang sabi ng DPWH, substandard nga iyang flood control project o yung DK at yung Esplanade diyan sa mag-asawang tubig river diyan sa Nauhan Oriental, Mindoro. At kailan lang nag-collapse ito na naging sanhi ng pagbaha diyan sa Nauhan at diyan sa Victoria. Ang sabi ni DPWH
Secretary Vince Dizon, yun nga, substandard nga ito at shinare pa nga ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na meron ding 2 palpak na flood control projects dyan naman sa Barangay San Andres. Ayon sa gobernador, hindi ito sumunod sa plano. So kinukwento rin sa atin ng mga taga DPWH, yung sheet pile, yung bakal na ginagamit na parang pangharang ng tubig doon sa gilid ng ilog, dapat 12 meters yan pero ang nakabaon dito ay 3 meters lamang. So siniguro ni Secretary Dizon na may makakasuhan dito, kasama na yung mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at ang isang bagong makakasuhan dito ay yung contractor, itong New Big 4J Construction Incorporated. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Dizon. Nakita natin yung sheet pile na binaon, 3 meters din lang at hindi 12 meters. So yan din ang basehan ng kaso nating final laban kay former Congressman Zaldico at ang SunWest. Itong bagong kontratista, itong New Big 4J, kakasuhan na rin natin to. Dahil substandard yung ginawa nila, hindi lang dahil kulang yung sheet pile, pero dahil ngayon, konting ulan lang ay gumiba na naman. So, lahat yan ay mananagot. Jiggy, itong kontratang ito ay nagkakahalaga ng 240 million pesos. Base yan dun sa dokumentong nakita natin mula sa DPWH at pirmado ito ng dating DPWH Mimaropa Regional Director na si Gerald Pacana na nakakulong ngayon at isang Jaime Cruz na representative naman nitong New Big 4J Construction Incorporated. Ayon kay Secretary Dizon, itong project nito ay karugtong ng substandard project na ginawa naman ng SunWest na as we all know ay pag-aari nitong si dating Congressman Zaldico. Gigi. At Gerard, yung mga proyekto na yan, paano gagawin dyan? I-repair, pwede pang ma-repair o gagastusan muli panibago ng DPWH? Tama, Gigi. Kanina nagpadala na nga ng demand letter itong si Secretary Dizon dito sa New Big 4J Construction para nga pilitin na ma-repair ito dahil pasok pa naman daw ito doon sa warranty nitong project na ito. At sa tansya ng DPWH ay nasa 20 million pesos yung magagastos dito sa pagpaparepair nitong project na to. Kanina sinubukan din natin kunin yung panig nitong contractor na ito pero hindi na tayo pinapasok at sinabi sa ating wala dun yung may-ari at wala ring available na representative para sumagot sa ating mga katanungan. Itong New Big 4J Construction, nakita natin sa mga dokumento ay na-blacklist na pala noong 2016 hanggang 2017 dyan naman sa Construction Industry Authority of the Philippines na attached agency naman ng Department of Trade and Industry. Yan muna latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Nagbantang isang Russian vlogger na ibubunyag ang anyay korupsyon sa loob ng Immigration Detention Facility dito sa Pilipinas. Inaresto siya ng 1 taon dahil sa pambabasto sa ilang gwardiya at namamasyal sa BGC. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si Brian Casillo. Brian, lumalabas dun din sa mga pahayag nitong Russian vlogger nito na nakapag-video siya at sinasabi niya, money talks dito sa kulungan. So, ano ang sagot dito ng mga otoridad? Gigi, matapos ngang makalaya at maipa-deport pabalik ng Russia, ay sumalang sa isang interview itong Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Doon ikinento niya kung paano raw siya nakapagpuslit ng cellphone sa loob ng kulungan at matapos niyang manuhol doon sa kanyang isa sa mga bantay. Naranasan din daw niyang masalang sa Bartolina ng 3 buwan. Matatanda ang inaresto si Vitaly noong nakaraang taon matapos ngang gawing content yung kanyang tahasang pambabastos sa mga security guard at ilang namamasyal doon sa BGC. Narito ang bahagi ng pahayag sa interview ni Vitaly. I had a phone the whole time in jail. I vlogged the whole experience and I'm going to expose the corruption. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but Dahil dito, Gigi, ay nagsagawa ng sunod-sunod na raid ang Bureau of Immigration doon sa kanilang mga detention facilities sa may Taguig at Muntinlupa. Yan ay para masiguro na wala ng anumang kontrabando pa yung naipuslit sa loob ng kulungan. Ayon sa BI, ang kasamahan umano ni Vitaly na si Malik De Jun Okoji ang siyang nagpuslit ng cellphone papasok sa kulungan. Narito ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Nakita po na he took the video sometime June or July. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video,
nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cell phones inside the facility. Jiggy, bagamat hindi naman totally ipinagbabawal yung paggamit ng cellphone dahil limitado lang daw ito. Meron silang hanggang 1 oras gamitin yan para nga makausap yung kanilang pamilya o kaya naman ay yung abogado. Yun nga lang, mahigpit na ipinagbabawal yung paggamit ng cellphone na yan sa pagkuha ng mga pictures at videos sa loob ng piitan. Jiggy. At Brian, yun nga, no, may reaction ba ang DILG sa mga allegation nitong Russian vlogger? Jiggy, tumanggi si DILG Secretary John Vic Remulla na sagutin yung mga alegasyon nitong si Vitali. Sa isang text message sa News 5, sinabi niya nga hindi naman daw nakulong si Vitali doon sa DILG o sa BJMP at sa PNP na nasa ilalim ng DILG. Ito ay nakulong sa Bureau of Immigration Gayman. Pwede raw itong makasuhan at pabalikin pa ulit sa bansa sakaling totoo nga na siya ay nanuhol doon sa loob ng kulungan. Kung ganito, Jiggy, isang warden ng Bureau of Immigration na nagsumite ng courtesy resignation. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos yung resignation na yan matapos nga lumabas itong alegasyon ni Vitali. Habang sinibak na rin yung 2 pang deputy warden nito. Magsasagawa raw ang gobyerno ng malalimang investigasyon kaugnay sa umano'y malawakang korupsyon sa mga piitan. Narito ang pahayag ng Malacanang. Kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi rin po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Yan muna ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Mainit ang patutsadahan ng political strategist sa si Ronald Llamas at ng Chinese Embassy. Live mula sa TV5 Media Center, makakausap po natin si Ginoong Ronald Llamas. Sir, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Jiggy. Apo, at wag mo na ako tawagin na political strategist, baka magalit lalo yung Chinese Embassy. Oo nga, ito masyado mainit itong mga nakaraang araw at tinawag niyong trolls in suits ang mga taga-Chinese Embassy. Ano bang pinag-ugatan to? Alam natin yung kay spokesperson Jay Tariela ng PCG, doon talaga yung parang meet siya nun. So, sige po, pakikwento nyo. Well, binanatan kasi ng Chinese Embassy yung 2 nating senador at 2 kongresista, isang cabinet secretary, at yung spokesperson ng ating Coast Guard. Si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Hontiveros, si Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, at saka si Secretary Gibo Chodoro, at si PCG spokesperson Tariela. Yung pagkakabanat nila, medyo barumbado, parang hindi mga diplomats. Kaya medyo kino-out ko sila. Para naman kayo mga trolls kung bumanat, mga dapat diplomats kayo No? Kaya sabi ko, yung title ng aking column sa Philippine Star last Sunday ay Trolls in Suits, mga trolls na naka-Amerikana. Kaya same day, naghalit sila, bumanat sila. Na sino ba ito na nagpapanggap na political analyst? Kung nakita nila yung title o yung pangalan ng column ko, political heckler. Hindi naman ako nagpapanggap na political analyst. Tapos sabi rin nila na ako daw ay isang nobody na gusto lamang manggulo. Kaya ako ay bumabanat. Sabi ko naman, salamat naman dahil 8 paragraphs yung banat nila sa akin. Parang hindi na ako nobody dahil 8 paragraphs Kaya lalo silang nagalit dahil sabi ko nga sa kanila kahapon, ay kinonfirm lang nila yung sinasabi ko na sila ay mga trolls umasta dahil yung atake nila sa akin ay parang mga trolls. Lalo yata silang nagalit. Kaya today, bumanat na naman sila. At yun nga, no, yung tawag, tinawag kayong hyena in sheep's clothing, may isa pa silang post na hindi nyo raw alam, sila nagsabi to, pagkakaiba ng wolf at hyena. So ano po ang masasabi nyo rito? Well, natawa ako dahil yung pinadala, yung pinost nila na picture ay yung lion at saka yung hyena. Kaya sinagot ko rin sila na parang mali, no? Dahil nga yung
iba yung wolf sa isang leon. Kaya baka bukas, banatan na naman nila ako. Ang sabi ko kasi doon sa sagot ko kanina, they totally missed the point. Na tayo ay nagagalit sa kanila dahil sila ay guest natin sa ating bansa, yung kanilang embassy. Pero, ba't sila haras sa ating mga frontliners? Katulad yung pag-water cannon nila dun sa mga mangingisda natin galing sa Mindoro, sa Escoda Shoal, 2 weeks ago. So, wag naman sana ganon na bisita natin sila, pero sinasaktan nila yung ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard. Kaya dun dapat mag-focus itong exchange na ito. Hindi kung tama ba yung wolf at saka hyena. No? At saka, yun nga, no po, bilang isang, tatawagin ko ulit kayo, isang political strategist, ano sa tingin nyo yung foreign policy ng Administrasyong Marcos? Tama pa ba ito sa panahon ngayon, ang pakikitungo natin sa China at kung hindi pa sila kontento dun sa pag-water cannon sa dagat, parang nandito na sa information setting yung bangayan. Kumbaga, dinala na nila dito. So, ano ho ang pananaw nyo rito? Well, dapat naman kasi yung foreign policy natin ay pagkaibigan. Pero yung foreign policy natin, dapat handa rin tayong depensahan ng ating teritoryo. Dahil nagtayo ng artificial islands yung China sa ating teritoryo, sa West Philippine Sea. At sinuportahan tayo ng international law. Sinuportahan tayo ng UNCLOS na ito ay hindi pwede. Na meron tayong karapatan dito sa West Philippine Sea at walang basihan sa international law yung 11 or 10 dash line ng China na sinasakop yung buong South China Sea. Kaya ganun yung ating foreign policy, international law, laban dun sa lumalabag sa international law. At kahit tayo ay isang mahinang bansa, ay handa nating depensahan yung ating teritoryo. Yun dapat yung angkop na political strategy at saka foreign policy. Kaya medyo nagulat ako dun sa ginawa ng DFA na after i-water cannon yung ating mangingisda, ay binigyan ng 14 days free visa ang mga Chinese para pumasok sa ating bansa. Parang hindi naman maganda yung timing. No? Dahil nga, kaka-water cannon lamang sa ating mga mangingisda. Dapat talaga magkaisa kung ano talaga yung nararapat para sa ating bansa. Maraming salamat po, Ginong Ronald Llamas, sa inyo pong oras. Susunod, pananambang sa mayor ng Sharif Agwak sa Pulsa Video. At sa dokumentado ang kwento ng mga Pinoy na nalulugmok sa tapal utang. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Higpitan na ng mga pulisang seguridad sa Maguindanao matapos ang pananambak kahapon sa alkalde ng Sharif Agwak. Mula sa Zamboanga City, nangungun sa balita si News 5 stringer Christian Dumabok. Christian, una sa lahat, kumusta na ang lagay ng alkalde? Agwak Mayor Dato Mitra Amtuan matapos tambangan ng kanyang convoy sa Maguindanao del Sur kahapon. Personal na humarap sa media si Mayor Ampatuan at sinabi niyang ito na ang ika-4 na beses na tinangka siyang patayin. Una noong Disyembre 24, 2019 sa mismong harapan ng munisipyo ng Sharif Agwak na ikinimatay ng dalawa niyang escort. Kahapon naman, pinaulanan ng mga armadong salarin ang kanyang convoy. Gumamit pa ng rocket propelled grenade o RPG ang isa sa mga suspect. Tinamaan ng isang SUV pero nakatakbo pa ito. 2 sundalong escort ng alkalde ang nasugatan habang nakaligtas naman ang mayor. Giginapatay ang 3 suspect sa hot pursuit operation ng mga pulis at sundalo.
Ayon sa alkalde, wala siyang itinuturo kung sino ang sangkot sa pananambang at hinihintay niya ang resulta ng investigasyon. Hindi rin niya masagot kung political o personal ang motibo sa likod ng pag-atake. Narito ang pahayag ni Sharif Agwak, Mayor Dato Ahmad Mitra, Ampatuan. Ako na malakasan ko kasi wala naman akong ginagawa na masama. Sa akin lang, magkatulong na ako sa tao dito sa bayan ko, bayan ng Saripagwak. Nakita ninyo yung Saripagwak ngayon, gumanda. Bakit na nagkaganito pang nangyari dito sa Saripagwak? Higi bubuo ng isang Special Investigation Task Group ang mga otoridad. Babala naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa iba pang mga suspect na hindi sila makakatakas. Tiniyak din niyang hahabulin nila ang mastermind sa pananambang. Inatasan na rin ni Nartates ang Guard Police na paigtingin ang kampanya laban sa loose firearms. Ipinag-utos din niya ang 24/7 na police presence sa lugar. Yan muna ang latest. Balik tayo, Digin. Yan ang ulat ni Christian Dumabok mula sa Zamboanga City. 15 nang nasawi sa paglubog ng isang Roro vessel sa Basilan. 28 pa ang patuloy na pinaghahanap base sa tala ng Philippine Coast Guard. Nailigtas naman ang higit 300 sakay ng barko. Pasado alas 9 kagabi nang umalis sa Zamboanga City ang MV Trisha Kirsten patungong Hulo-Sulu. Alauna ng madaling araw nang ito'y lumubog. May direktiba po ang ating district commander na mag-conduct po ng immediate mass casualty investigation para ma-determine po natin kung ano po yung nangyari at anong cause po nitong sakuna. Nangungutang para makapagbayad ng utang. Yan ang realidad ng maraming Pinoy. Imbes na makabangon, lalo pang nalulugmok. Ang kwento dokumentado ni Nicky de Guzman. Maraming mga Pilipino ang hindi na nakakatulog sa dami ng bayarin, kaya hindi maiwasang kumuha ng loan. Pero paano kung ang panibagong inutang ay ipambabayad lang din sa naunang hiniram? Simple lang ang pangarap ni Sunyang, hindi niya tunay na pangalan. At ang pagpasok sa negosyo ang naisip niyang paraan upang makamit ito. Pero sa isang pagkakamali, ang puhunang dapat ay para sa pamilya, unti-unting naging sanhi ng pagkalubog sa utang. Ang goal ko po, matapos yung bahay ko, tapos makatapos yung mga anak ko. Kasi sa ngayon po, ito lang business ko yung pinagkukunan ko para sa mga anak ko. Nag-start lang po ako mangutang last year, July. Hanggang sa nagkautang-utang ako na umabot nga po na mawalan na ako halos ng puhunan dito talaga, sa totoo lang. Naapektuhan yung tindahan ko. Naapektuhan din yung mismong daily living. Yes nyo. po. Oo. Na umabot talaga na halos di ako makabayad ng kuryente, hindi ako makabayad ng upa ng bahay, upa ng tindahan. Naging parte ng siklo ng buhay ni Sunyang ang pangungutang. Mula sa puhunan sa negosyo, sa pang-araw-araw na panggastos, maging sa pambayad sa interes ng naunang hiniram sa utang na kumakapit si Sunyang. At dahil mabilis ang pera ang kailangan, kadalasan ay sa kakilala na lang lumalapit. Walang requirements, walang papeles, tiwala lang. Ang nangyari po is tapal system. Unutang ko ngayon, itatapol ko sa inutang ko na nakaraan. Tapos uutang na naman ako, itatapol ko na naman. So umikot lang po, mas lalo lang po ako nabaon. Ang pinakamatindi po talaga is yung sa tao. Kasi sa tao po kasi, meron po na 20%. 20%? Yes po, 2 weeks po. Tapos pag hindi ka nakabayad ng 2 weeks, additional na naman siya na 20%. Yun po yung sobrang bigat. Instead po na savings mo na, ibabayad mo pa sa utang mo, pupunta pa sa tubo. Yung tubo na ng tindahan mo na, sana save mo na, may babayad mo pa sa utang. Ganun. Na-affect din ba yung araw-araw niyong pamumuhay? Yes. Nitong laking halaga ng utang? Naapektuhan din po yung pamumuhay ng mga anak ko. Tapos na-stop yung pagpapagawa ko ng bahay. Nagsimula ang tapal system ng pangungutang ni Sunyang noong pandemya. Ang sanay utang na maibabalik sana gamit ang kita sa paninda. Lalo lang nadagdagan ng nadagdagan. Unti-unti ko po siyang binabayaran. Dito po sa tindahan ko, unti-unti ko siyang hinuhulugan. Meron po akong daily, meron akong weekly, meron akong 15-30.
So, bali iba-iba yung pagkakatch up ng Yes utang po. ninyo, no? Magkano po ba in total? Ang total po is almost 150,000. Baga, Meron pong sa tao, sa Bombay, meron din pong lending. Patong-patong ang utang, wantusawa rin ang bayarin. Tanong ni Sunyang, kailan ba matatapos ang kanyang suliranin? Kung sa bawat pagbukas niya ng tindahan ay nakalaan na ang bawat sentimo ng kanyang kita para sa pambayad ng utang. Susunod, mga kakamping at PBBM supporters magsanib puwersa sa 2028. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Depresyon at kawalan ng pag-asa ang karaniwang nararanasan ng mga lubog sa utang. Paano nga ba makakawala sa ganitong sitwasyon? Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Magkano po ba ang kita araw-araw dito? 2,500 po. Kumbaga po, namumuhunan po kami ng 3,000 sa isang araw, 4,000. Nababawi naman po yun. Kumikita kami 2,500, 2,000. Kung nababawi yung daily, kasi sabi niyo meron din kayong monthly, meron din Apo. kayong weekly. Saan po kinukuha yung pambayad doon? Iniipon ko po siya, ma'am. Kumbaga, nagsisave ako ng 200, 300, gano'n, para mapunan din po yung mga bayarin. Sa gitna ng paghihirap, tila sinusubok palalo ang katatagan ni Sunyang at ang bigat ng lahat ng ito ay nagdulot na ng depresyon, takot at pagkawala ng pag-asa. Ng November, December. Ayun. Na akala ko makakabangon na ako kasi may nakuha na akong komisyon, tapos na-hold up pa ako. Ano ba naman? Yun, almost 140,000 din po yun, ma'am, nawala sa akin. Ang ginawa ko, ma'am, yung sinangla ko yung motor ko, tapos pinantapal ko lang din sa utak. Yun. Yung nakuha ko ngayon yung pera, ngayong araw din is wala na. Na-depress po ako. Pero sa pinakamadilim na oras, natutunan ni Sunyang na hindi siya nag-iisa sa pamamagitan ng pakikinig sa payo ng ibang taong nakaranas na nito at pag-amin sa sariling pagkakamali. Natagpuan niya ang lakas na unti-untiin ang pagbayad. May isang tao po akong tumawag sa akin. Pinayuhan niya ako na hindi naman habang panahon may utang ka. Unti-untiin mo. So, bale, baby steps lang po. Yes sa, po. Tapos, syempre, hindi mo nadadagdagan yung utang Yes mo. po. Yan, hindi naman na po. Awa ng Diyos. Tingin nyo? Actually, may mga natapos naman na po ako. Ilan-ilan na lang naman po. 4 na tao na. Ang kwento ni Sunyang ay kwento ng libu-libong Pilipino. Nagsisimula ito sa maliliit na pangangailangan, pambayad sa kuryente, pangmatrikula, puhunan sa negosyo. Pero ito pala ay nagiging simula ng isang walang katapusang siklo ng utang. Ang papayo ko lang po, hanggat kayang gawan ng paraan, huwag na lang pong umutang. Hanggat kayang dumiskarte para kumita ng pera, huwag na lang pong umutang. Kasi sabi ko nga po, lulubog ang tao sa utang. Kasi kahit anong kayod mo, pag may utang ka, doon lang din po napupunta. Kung may babalik ko lang po, hindi na pa ako utang. Kaya mga kapatid, umutang responsibly o kung kaya, gamitin na lang ang diskarte sa pag-iipon at pagtitipid. Para naman sa mga kasalukuyang nalulunod pa rin, ang mahalaga ay hindi mawala ng lakas ng loob na unti-unti itong mabayaran at manalig na balang araw, matatapos din ito. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Kapapasok lang na balita, diniklara ng International Criminal Court o ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng ICC, tinakdang confirmation of charges sa hearing sa February 23. Nauna nang humiling ng indefinite adjournment ang kampo ng dating Pangulo. Pero matapos rin ng panel ng medical experts, lumabas na nasa maayos na kalusugan ng Pangulo para sumailalim sa paglilitis.
Bagong unit team sa 2028 elections, yan ang pinalulutang ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon sa dating Senador, dapat magkaisa ang Kakampinks at PBBM supporters para matalo ang mga Duterte. Pero ayon kay Senator Risa Hontiveros, pag-iisipan nila mabuti kung may lalapit sa kanila at mag-alok ng pakikipag-alyansa. Yung iba pong mga tanong ay siguro kung ilalapit sa amin ay pag-iisipan at pag-uusapan, magkakaisahin din at a later stage. Pero first things first muna, pagkakaisa at sama-samang desisyon. Sa panayam naman ng Let's Talk with Pia Hontiveros ng The Pod Network Entertainment, nauna nang sinabi ni Senator Risa na gusto niya magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon. Bukas din daw siyang tumakbo sa pagkapangulo kung siya ang pipiliin ng oposisyon. Only one, sabi mo parang Highlander to. There can be only one para may fighting chance ang opposition. If that becomes me, by that time, I will have learned to love it na and I will want it na. Talagang malakas ang sense of duty ko. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.